Mahigpit na ipinatutupad ng pamahalang panlalawigan ng Isabela ang umiiral na travel guidelines sa Ilagan de Villacan Road upang matiyak ang kaligtasan at maayos na paggalaw ng mga residente patungo at palabas ng mga coastal municipalities. Ayon kay Provincial Public Safety Officer Kim Patrick Agbayani, sa pangkalahatan ay maayos ang pagsunod ng mga residente sa itinakdang mga alituntunin sa ilalim ng Executive Order No. 22. Bagamat may ilang hamon sa implementasyon, nananatiling positibo ang pagtalima ng mga mamamayan dahil nauunawaan nila ang mga hakbang ay para rin sa kanilang kapakanan. 2 checkpoints ang kasalukuyang itinalaga ng kapulisan sa Barangay Di Cambangan de Villacan at sa Sitio Di Sopon, Barangay Sindon, Bayabo City of Ilagan upang tiyakin ang maayos sa pagpapatupad ng travel schedule. Batay sa Executive Order, pinapayagan lamang ang paglabas ng mga local resident tuwing Martes, Huwebes, Sabado at Linggo mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, habang ang pagpasok naman sa Divilacan ay mula alas 11 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Exempted lamang dito ang mga may emergency cases at mga nasa official businesses. Ipiniliwanag ng Agbayani na ang tinutukoy na emergency cases ay yaong nangangailangan ng serbisyong medikal na hindi available sa mga coastal areas gaya ng x-ray at iba pang espesyal na serbisyo sa kalusugan. Samantala sa kasalukuyan, ginagamit pa rin ang mga 4x4 pick-up ng lokal na pamahalaan para sa transportasyon ng mga pasyente dahil hindi pa kayang daanan ng ambulansya ang ilang bahagi ng naturang daanan. Sa tala ng Provincial Public Safety Office, hanggang alas 12 ng tanghali ng June 27 ay nakapagtala na ng 35 na motorcycles, 36 na 4x4 pickup trucks at 2 SUV na dumaan sa nasabing ruta. Naitala rin ang 109 travel passes para sa Divilacan, 83 para sa Makunakon at 8 biyaheng patungong Palanan gamit ang motorsiklo. Nilinaw rin ng opisyal na pangunahing pinapayagang bumiyahe ang mga residente ng Divilacan, Makunakon at Palanan. Gayunpaman, maaari ring mabigyan ng travel pass ang mga non-resident na aktibo nagtatrabaho o nakadeploy sa coastal areas kabilang mga guro, kawani ng pamahalaan at iba pang nasa official travel basta't may kaukulang dokumento tulad ng travel order. Pinaalalahanan din ng mga residenteng lalabas sa coastal municipalities na tumalima sa traffic rules and implementation gaya ng pagkakaroon ng lisensya, pagsuot ng helmet at iba pa. Nilinaw din na bagaman may oras na itinakda para sa checkpoint ay 24/7 na naroon ang composite team ng 201 maneuver company ng RMFB 2 at Ilagan Police Station. So haling may mga exempted na sasakyan o emergency vehicle ang abutan ng gabi ay sa biyahe, ay hindi pa rin sila pahihindulutang makalampas sa mga checkpoints. Patuloy namang hinikayat ng Provincial Public Safety Office ang publiko na alamin at sundin mga tinakdang alituntunin upang maiwasan ang abala at masiguro ang maayos at ligtas sa paglalakbay sa mga coastal municipality ng Isabela. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Provincial Public Safety Officer Kim Patrick Agbayani. Salamat ako sa liderato ng Makunakon, Divilacan at Palanan sa pagtulong sa amin sa pagkascade nitong EO22 na pinirmahan ni Gob. Tandaan po natin, inisyu po ni Gob ito, ni Boss, para po sa kapakanan ng inyong mga kababayan, sa kanilang kaligtasan at higit sa lahat para magamit po ninyo yung daan na ginawa para po sa inyo. Para po sa mga outsiders na gustong mamasyal, ako po in behalf of the provincial government ay humingi po ng pasensya at inyong pangunawa muna dahil hindi pa po bukas yung daan para sa lahat. Kaya po ni-regulate po muna natin para mapakinabangan ng mga taga-coastal at para po mapabilis yung road construction at road rehabilitation